ikaw ang kumakalinga, Reynang Ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, narito ako, ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong Reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking Reyna. Puso nga ba hindi mo hinayaang mag-isa? Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga, minamahal kong ina. Minamahal kong Reyna, Maria Virgen Soledad. Lumuhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko, at mamatamsing kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay
at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa devosyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway, tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami, ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig, bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway, katulad ng mga utusan, marinig muna naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng ating puso, manggitin ang ating kahilingan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo po ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum
quotidiano da nobis odie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumuhod po ang lahat. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan. Nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Pire ng soledad, gusto kong hingin ang makainam mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas. Katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya, sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan. Sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalan saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayaan ang iyong anak. Anak, hayaan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria, ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at inanantahanan
na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal, at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Princess Honey Arabella Dean at Jens Earl Tomagan para sa kanilang kaarawan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Elenita Kaskasan and family, Wilma Domingo, Balawag family, Mary Grace Balawag, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takeuchi, Bong and Helen Adun and family, Heather Nieros Publico, Vanji Villanueva and family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Elena Agos and family, Nikki Rabaya, Pilarca family, Veronica De Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Walden Ang, Cortel family, Rafael Francisco, Noel Bro Sepcon, at Ira Marie Arce. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling na Edward Namit, Jasmine Sibelia Lim, Maribeth Doroin, Amalia Genyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larlene Pontanieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Rosena Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lacap, Zarina Harley D, Zenaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairwoman Violeta De Sena, Lolita Lagman, Carmelita Laquirna Laquedan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Serdanya, Josephine Prudente, Violeta Samyo, Roda Ekporeda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Estelita, Ruth, and Elio Santos, Eva Samyo, Lolita Ronchero, Maria Ordoña, Edna Plasio, Maria Clara Torriafiel, Honorio Guevara, Lita Esquilo, Jenaline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonasile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalateo Jr., J.V. Pe, Luz Manalo, Josefa Abaygar, Julio Jojito, Gio Campos, Aileen Aranas, Grace Ablañez, Josefero, Rosalina Mopas, Alejandro Herrera, Wilfredo Despi, Winifredo Flores, Erenea Bodard, Fernand Rubio, Maria Isabel Centino, Teddy Baguio, Lay Eranista, Nemia Siladan, Eresmo Belo, Jill Endigna Calina, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Empeño, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardy Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Kaskasan, Emma Ajok, Zenny Lago, Mary Zier, Glenda Oronce, Lilia Kaskasan, Emma Ajok, Zenny Lago, Mary Zierzel Maghanoy, Yolanda Vismanos, Margarito Batuhan, Yamamoto Shoichi, Ferdy Del Mundo, Melda Sumagpao, Rosemary Pescasiao, Sheila Vizquera, Zenaida Luciano, Timothy Tan, Maria Felitinad Tizon, at Leonora Maranan. Sama rin po natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan nila Abigail Rosales, Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Fernando Cuaterno, Jonaline Arcia, Lydia Kaskasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Giliat Yopanco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki and Cham Martinez, Ajereco Pexon, Vanji Villanueva, Joey and Ludi Bolahan, Marieta Garcia and family, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Daphne de la Vega, Roger Faustino, Toti and Edna De Ramos, Alvin MacGregor Albano, Emerson Manahan, Adeline Ferrer, Judith Asuncion,
Alexa Ortiz, Elena Jane Tan, Pero Family, Maria Elena Estanislao, Marie Galardo, Ibanez and Sebastian Family, Erlenda Alberto, Rowena, Angela Vedad at Clarissa Ocampo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorothea, Father Odon de Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino de Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendaño, Jose Noli and April Rose Colinares, Luisa Bersaba, Cirilio, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Raimundo and Paulina Aragoza, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Dr. Walyanito and Lorna Mercado, Eric, Pasita, Leonora, Adilberto, Leonardo, Godofredo Sr., Monsignor Josefino Ramirez, Reynaldo, Basilia and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo Maranan Sr., Ogie and Jason Gamboa, Carnelia Camba, Rodolfo Perlata Sr., Reynaldo and Rogelio, Ignacio Jr., Tessie David, Ruby Tipon, Aurora, Renato Uy, Paterno Luz, Princess Maria Acosta, Loreto Payas, Corazon Filomeno Saberon, Rosena Castro Cruz, Erwin Vismanos, Bernardo Cabrera, Francisca Magbitang, Rosita Harder, Herminio Villanueva, Norma, Romel, Franz, Andresito Tacorda, Elizabeth, Engraciano, Sr., Benedicta, Fermin, Eliza, Asuncion, Jose Sr., Rodolfo, Jimenez, Emia, Josefo Guafo, Fidela Pantalajero Bernardo, Adorado Sibal, Juanita Lakap, Trisha, Bonifacio, Adoracion, Hansel Palarca, Editha and Roberto, Alberto, Gilbert, Alex, Manaleo, Maribel, Mercy, Amanda, Joshua, Rosalio Balane, Walter, Arturo Odviar, Joanne, Venus C. Matubang, Maria Ana Caspe, Alexis, Emerita, Zidni Zamora, Marcelino, Tisha, Mario, Ethan James, Angelo, Heidi Delphine, Teresita Estanislao, Joel Nicolas, Father Joey Bustillo, Jennifer Paredes, Marion, Victoria Degorio, Nenita, Monsignor Jaime J. Mora, Aldrich J., Mikael Angelo, Simprosa, Kyle Christian at Angelita. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala ng babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala ng babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakapamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala ng babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mampangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayon ay ating pong butihing bisitang pari, Father James Uy. Pagliligtas niya sa atin, bayan natin alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya ay ating sambitin, paanong di tayo nilapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puon natin mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandilin niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan natin alalahanin, panahong tayo inalipin, ng ngalan niya'y ang sambitin, paanong di tayo nilapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, naghandog ng isang masaganang piging ang hari para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Inaanyayahan niya ang lahat na dumalo sa piging na ito. Subalit sa dinami-rami ng kanyang mga inanyayahan, kakaunti lamang ang tumugon. May iba namang dumalo, ngunit hindi nakadamit pangkasal. Bilang mga Kristiyano, inaanyayahan tayong muli ng Diyos na dumalo sa kanyang piging. Sa pagdiriwang ng Eukaristiya, inaasahan tayong muli na maging handa at maging bukas sa pakikisa sa kanyang piging. Hindi man tayo karapat-dapat kung tayo'y magiging handa, mapabilang tayo sa kanyang hinirang. Aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, aloob sa lumay na payapaan. Inupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na rin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, butong anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagulong sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa banhati ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumababay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Umupo po ang lahat. Inilalarawan ni Isaías ang piging ng tagapagligtas kung saan tutugunan ng Diyos ang pananabik ng puso ng tao at papawiin ang lahat ng kalungkutan at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan na naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ang Panginoon ang kanyang luha. Aalisin niya ang kahihiyan ang kanyang bansa. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pangino'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot
pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggala. Akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka na sa akin na ulo ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglay habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Lagi akong mananahan Nagpapasalamat si San Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos dahil sa kagandahang loob nila sa kanya. Bagamat magagawang harapin ni San Pablo ang mga pagsubok, nagpasalamat siya sa kanilang pagtulong, kaakibat ang dalangin ng biyaya para sa kanilang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang magikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Mikain mo, paunlarin
nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at ang mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti, anupat napuno ang ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, kapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko, pamilyar kayo sa mga kasalan
or naka-attend na kayo sa isang kasal marahil ng inyong kamag-anak, kaibigan o kakilala. Sa amin sa San Agustin, madalas ang kasalan, hindi pa ako pari, meron akong naalala pag sinabing kasalan, at pag naalala ko, lagi akong natatawa. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ko, bakit? Kasi merong isang tao na palaging nasa reception ng San Agustin, doon sa likod, kasi meron pa kaming reception dati dyan. Tapos merong taga dyan na, ano bang pangalan nun? Nakalimutan ko na. Yung Skyline, Tapos, meron silang sinabi sa mga pari, Father, meron pong isang tao doon na palaging present. Sabi naman namin, ay baka kamag-anak niya palagi yung mga napupunta doon. Pustura, nakabarong. Tapos, siyempre, ang mga waiter ay taga Intramuros o taga doon sa aming reception ay tinatawag na catering pala, yan. Tapos, nung nakilala na nila yung tao, so ang mga waiter naman, palagay na kasi kilala na nila eh. Tapos nung tinanong, kamag-anak mo ba yung kinasal? Hindi nakaimik yung lalaki. Kaibigan mo ba yung mga dumalo? Lalong hindi umimik yung lalaki. Ayun pala, palagi siyang naroon kasi may pagkain. Pero nakabarong siya ha. Hindi niya kaano-ano ang kinasal o yung mga bisita. Di ba? Kahit na sinabihin natin na hindi mo kaano-ano yung kinasal o yung ikasama ka, nung siguro ng nanay mo, ng kapatid mo kasi inimbita siya, sabit ka rin, Pero sa ebanghelyo natin, hindi nakadamit, Ito naman nakadamit pero hindi naman invited, Parang taliwas doon sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, sabi, hindi nakadamit ang taong inanyayahan, tapos pinaalis, tinapon sa dilim, sa kalsada. So kung titingnan natin, parang napaka-brutal ng ginawa doon sa taong hindi nakadamit pangkasal. Kasi tayo, pag may kasalan, di ba? Yung motive, talagang kung ano pang kulay. Minsan ang mag-asawa, minsan nag-aaway, gusto ko kulay puti ang lahat ng o kulay pink, Minsan sabi, kulay blue naman ang gustong lalaki, Kaya pag ini-interview sila, sang-ayon ba kayo sa lahat ng desisyon, pati yung simbahan, So hindi lang ang isa ang may gusto. So sa kasalan, nagdadamit, Ano ba yung sinasabi bakit kasalan ang naging halimbawa sa ebanghelyo ngayon? Kasi ito inihalin tulad sa kaharian ng Diyos, Diyan daw parang wedding. So this also refers to the Mass, Sabi nga kapag tayo'y nagsisimba, lalo na yung mga kabataan, they put their best dresses, during Sundays. Kasi, pupunta ka sa tahanan ng Diyos, you should wear talagang damit na pinakamaganda, na meron ka. Kaya ang iba naman, lalo na yung mga ladies, pagandahan ng damit, paseksihan, so hanggang sa may punto na merong nakatube na, o halos malaglag na yung So sorry, observation lang din, pero alam ko na kaya siguro meron tayong panuntunan, yung proper dressing o dress code sa simbahan. Sa amin kapag merong sa simbahan namin, ewan ko lang dito belo ang di ba? Paano kung kalbo ka, magbelo pa rin, Kasi parang di ba? Lalo na kung di maganda kasi the hair daw parang temptation yan para sa mga lalaki, Pag maganda ang buhok. Minsan naman puro kuto, itago mo na lang, Sorry po sa mga tatamaan, pero alam ko, siyempre pag pupunta ka naman,
naligo ka na, kaya nga, you will put your best dress. Diba? Kasi haharap ka sa Panginoon. Like what said in the gospel today, inanyayahan ka, inimbitahan ka ng hari. Tayo sa misa, sino nag-imbita sa atin? Ang Diyos. Diba? Pero anong nangyari? Katulad ng sa ating ebanghelyo, hindi sila pumunta. Ang iba mayroong business sa bukid at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, unang imbitasyon, walang umattend. Kung ikaw ang nag-imbita, no? Lalo na kung gagastos ka, syempre, naku, maiinis ka. No? Tapos padala uli ng imbitasyon, pangalawang imbitasyon, wala na naman. Naku, ano kayang feeling nyo, no? Baka nahimatay na kayo kasi walang bisita, lalo na kung ikaw ang kinasal, wala kang bisita, no? At least, yung asawa mo ando doon, ano? Eh kung asawa mo no, parang runaway bride, no? Parang nakakatakot naman yun, parang nakakainis na kasalan yan. O kaya meron namang itigil ang kasal. No, wag naman, no? Parang pero dito ay invitation pa lang, hindi na dumating. Kaya nagdesisyon ang hari, no, kasi ikakasal na yung kanyang anak, walang bisita. Pumunta kayo sa mga lansangang matao, no, at imbitahan ang mga na makita ninyo. Siyempre siguro ikaw inimbitahan ka na hindi mo na siguro kilala, no? Ang nag-imbita sa iyo, so hindi ka mag-prepare. Siguro 'yun ang kaya walang damit na maganda yung tao, no? Pero yung iba nagdamit kasi siguro alam na nila hari ang kasalan o palasyo marahil ang pupuntahan mo. Simbahan ang pupuntahan mo. Tapos naka-short, no? No, sa Vatican, no? Naka-short lang ako pagdating doon sa may guard, no? Mabuti ang babae, may mga shawl sila, di ba? Igaganon lang. Ay, sabi ko, ang daya nila. Hindi man pwedeng mag-shawl ako doon kasi baka sabi, ano ba yan? No? Pari na ako nung nagpunta ako sa Rome, no? So sabi ko, mga foreigners usually naka-short, no? Mga babae, no? So, dress code kasi Vatican yun. Ano doon ang Papa? Pero sa simbahan natin dito, no? So, magbigay respeto tayo, no? Lalo na sa Diyos. Ang problema, at least tayo umattend dito. Ang iba, Father, mamamalansya po ako. Ano ba yan palaging Yun ang narinig kong dahilan. Maglalaba po ako. Hindi ba pwede pagkatapos ng misa? May pupuntahan pa po ako. Ay, manonood kami ng sine. Kaya nga, dinala na pati misa sa mga shopping mall, di ba? Para lang matugunan. Yung iba, nandoon na nga, misa, dinadaan-daanan lang. No? So, gaano ba kahalaga ang misa sa atin? Di ba? Sabi, the Eucharist is the center of Christian life. Dapat magmisa. 1 oras lang sa 1 linggo. Pero katulad sa Ebanghelyo, mayroong hindi dumalo. No? Marahil hindi sa kanila importante ang misa, hindi importante ang kasal na sinasabi, pero ang kasal ay ang kaharian ng Diyos. Kasi kahit nasa kaharian ng Diyos siguro, ganyan ang magiging asal, no, ng ibang tao marahil na hindi makakarating sa langit kasi hindi nakadamit. Ang damit na yan, hindi yung material, na kasuotan. Sino yan? Ang damit na sinasabi, ang ating ugali, no? Ang ating behavior, ang ating asal, lalo na ang ating ginagawa sa ibang tao o sa harap ng Diyos. No? Kung tayo may inaapi, kung tayo masama ang ugali natin, marahil hindi tayo papasok sa langit. Papasok po ba kayo sa langit? Parang nakasmile lahat, Gusto niyo bang pumasok sa langit? Dapat yan ang sagot. Pero minsan nag-aalala tayo, kasi Father, hindi ko sigurado makakapasok ako sa langit kasi ang sama ko. O marami akong, hindi naman masama, So marami tayong maling ginagawa. Kailangan sa desisyon natin sa buhay, magdasal tayo. Tawagin natin ang Holy Spirit. Nang sa gayon, gabayan tayo. Kasi pag tayo lang na nagdesisyon, palaging palpak.
Kung meron mang okay, yun lang, no? Minsanan lang. But if we ask the help of the Holy Spirit, the help of Jesus, o kahit na sinong santo, Father, tinawag ko po lahat ng santo. Baka tinawag mo lang, hindi ka naman nagdasal. No? So, importante na magdasal ka. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung kaya mong gawin? Kaya mong isakripisyo? Sacrifice is love. Diba? Pag nagmahal ka, mahal mo ang Diyos, pwede kang magsakripisyo. Mahal mo ang isang tao, pwede kang mag-sacrifice. Pero Father, iniwan na po ako. Ay, ibang usapan na po yun. No? Ibang hugot na yan ang ano nyo. Magdasal ka para bigay sa iyo yung taong tama sa iyo, magmamahal sa iyo. At kailangan na ipagdasal mo yan kasi hindi yung sa tabi-tabi lang. Ano? Hindi mo makikita sa tabi-tabi lang. Father ko, ano po yung pagkaloob ng Diyos? Yes. But you should pray for that person kung bigyan ka ng Diyos because sabi nga, many are called but few are chosen. Hindi ka naman sa pag-aasawa o magiging matandang dalaga ka, you should accept the fact. No? Kami pare, sabi, ilan din ang nagpapare, mga nakasabayan ko noon, hindi lahat sila naging pare. So ako isa ko sa mga masipag. I will say, masipag magdasal, masipag mag-aral. Hanggang ngayon, nag-aaral ako, no? To take kasi meron po kaming college, no? So, kung tamad ka, wala kang mararating. Pero kung ikaw ay masipag, madasalin, no? Pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng kanyang piging. Bilang kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin nawa tayo sa lahat ng antas at uri ng tao, buong pagtitiwala nating sabihin, O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangagugutom, at mga inaalipusta sa lipunan upang maramdaman ng mga ito ang piging na inihain sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan mo nawa sila ng pag-asang makabangon muli sa tulong at malasakit ng magagandang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga sa kalikasan, tulungan mo silang panatiliin. Gamitin ang angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa aming lahat, matugunan nawa namin ang iyong paanyayang makisalo sa piging ng iyong anak sa pamamagitan ng makabuluhang pagdiriwang ng banal na misa
at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan mo nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong piging. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Pinasalamat sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya masalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nanguna sa amin o nagpuno sa amin pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya ay sa iyo'y walang maliw, ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin ng aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all.
sparrow finds a home for her brood, and a swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawang dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo po ang iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo at paglingkuran ang Diyos at ang inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpan natin ang... Ayon at ipahayag, kanyang pagkalingat naman, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng anis sa gana, sa panahon ng digmaan at